Roque may pasabog sa PCSO. Ano nga ba ito mga kababayan? Pag-usapan natin ngayon ito. Sa pag-usapan natin, abay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si Super Ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Ayan. At least narinig nyo mga kababayan ko came from his big mouth, mga kababayan ko, galing sa kanyang bibig, Marites. Marites. So sa makatuwid, Marites Punsalan yung kanyang vlog. Tuloy natin. Pakinggan natin to. Bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po ito, hindi ito katotohanan. Baka magreklamo na naman sila. Ba't binabalita mo kasi? Alam mong Marites na yan, ano nga bang intention mo? Ano lang kung alam mo palang Marites yung balita na yan against sa isang institution, ba't mo ba ibabalita sa social media? Tama ba ako mga kababayan? Hindi, correct me if I'm wrong. Tama ba ako kung alam mong may isang institusyon, tapos isa ka pa sa public person na tinitingnan ng taong bayan, tapos ibabalita mong Marites, anong credibility nito? Tuloy, basta... Fake news, inuulit ko lang Marites, na baka nananalo sila-sila rin ang ginagamit daw na fundraising. Fundraising? Sila-sila din? Paano nangyari yun? Sila-sila rin ang mananalo? Tuloy. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? Sabi ko naman po, base sa hearing ng Senado. Abi, nag-publish ng picture, di mo na isang... Oy, sandali lang based daw sa Senado. Mga kababayan ko, laglag natin to ngayon. Sige. Nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. O yan, edited. Tinitira niya ngayon si PCSO, sabi niya dito, dahil daw sa mga nanalo. Dahil may nanalo daw ng 551 million, may nanalo daw na ganito, tapos may mga photos daw ay edited, based daw dun sa Senado. Uy, baka, let me explain mga kababayan ko. Alam mo ginawa ni Senator Tulfo, pagkaagat niya kay Mel Robles, sabay takbo. You get my point, mga kababayan ko? Gets niyo yung point of view ko? Kinagat niya muna si Mel Robles, sabay takbo. Sinubukan niya kasi na mag-trial by publicity. Mga kababayan ko, sinubukan niyang gibain tong PCSO, yung integrity, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, sa public, sa Senado, nagkaalaman sila. Okay. Bakit hindi pwede ipakita to? Ba't ginagawa to ni Mel Robles? Bakit ginagawa to? Anong meron? Bakit? Anong status? Marami pong mga nananalo na ayaw talagang magpakilala. Aminin nyo, sabi ko nga sa inyo, kahit ako manalo ng 600 million mga kababayan ko, hindi ako magpapakilala o magpapapicture kay Mel Robles. Hindi ko gagawin yon. Bakit? Tapos ipopost na sa social media, ano ako, nagsisuicide? Alam mo, ang kikitin kasi ng mga utak ng mga ganitong tao, nasasabihin na, credibility ni Mel Robles. Kung ginawa man ng PCSO yan, alam nyo, matagal na nilang ginagawa na may picture na ganyan. Panahon pa ni Digong, may mga gumagawa na yan kung babalikan nyo. Hindi lang si Mel Robles. Diba? Hindi lang si Mel Robles ang naupong chairman na gumawa nito. Obviously, mga kababayan ko, may pera ang PCSO. Alam nila na kung makikita ng taong bayan, yung picture nito, sobrang edited. Kukuha na lang sana kung talagang gusto ni Mel Robles na magnakaw sa PCSO, mga kababayan ko, kukuha siya ng professional. Kita nyo? Ano lang to pick art nga lang yung ginamit. Mga kababayan ko, obviously, sinasadya nila na malaman ng tao na edited to. Kasi ayaw nila mabahiran. Kung tanungin sila, alam nila isasagot. Anong ginawa ni Tulfo? Balik tayo sa Senado.
mga kababayan ko, balik tayo sa Senado para malaman po ninyo ano nangyari sa Senado. Nung nalaman ni Tulfo lahat, ni Senator Tulfo lahat, ng confidentiality ng PCSO, dinanahimik, di ba mga kababayan ko? Ano sabi niya sa last hearing? Mga kababayan ko, hindi na siya nakapagsalita. Bakit? Kinagat niya kasi yung aso, sabay takbo. Mga kababayan, sinubukan lang ni Tulfo kung kaya niyang tibagin sa trial by publicity itong PCSO. Suddenly, nauunawakan niya na kailangan talaga ni PCSO magkaroon ng confidentiality. Anak ka ng teteng, kung ako magpapapicture ng ganyan, hawak ko yung cheque na tumanggap ako na 600 million kung kunwari, mga kababayan ko, ano sa tingin nyo? Eh di target na ako ng mga kriminal ngayon. Target na ako ng mga kidnapper. Itong mga nagko-komentaryo dito na binabanatan yung PCSO, sasabihin nila, magnanakaw ang PCSO, sila na lang ang nananalo dyan. Hindi totoo may nananalo dyan, punyeta. Ang tagal mo naging empleyado, sabi mo 3 months, tapos sasabihin mo ngayon, walang nananalo? Anak ka ng teteng, dapat mo pa binulgar. Diba? Hindi yung nagpapabanjing-banjing tayo dito. Panahon pa pala ni Duterte, kung wala talaga nananalo, di corrupt din kayo. Pero seriously, mga kababayan ko, may nananalo sa PCSO. At yung nananalo sa PCS ko, sabi ko nga sa inyo, dito nga sa amin, taga rito lang din sa amin. Sabi ko, ang laki ng bahay na noon, mayaman na yun ha. Nanalo yun, ginawa niya, nag-migrate sa ibang bansa, natakot. Bakit? Kinidnap yung anak eh. Diba? Imagine niyo yun, hindi ko rin gagawin. Gusto nyo, ilabas nyo. Grabe naman ang tirada ng mga to. Tuloy. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan. No? Ikaw din, hindi mo malaman. Actually, hindi mo alam na obvious na edited yan. Eh di sumakay kayo. Itatanong mo sa social media, tatanong mo sa taong bayan, obviously na edited yan. Natural. Ibig sabihin lang yan, nagpapakatotoo ang PCSO at kaya nilang harapin na kahit edited to, alam namin ang isasagot sa taong bayan. Nanalo ka nga ng pera, nilabas mo naman yung mukha mo, hinanting ka naman ng mga kriminal at kidnapper. Subukan natin, ito si Harry Roque, ordinaryong Pilipino, manalo to. Si Harry Mau, subukan ito, pag ordinaryo to, hindi abogado to. Nanalo ng loto to, hindi nyo nagpapakita ng mukha yan. Mga kababayan ko, bukod sa takot mambalato yan. Hindi rin talaga magpapakita yan. Tuloy. Larawan, pero mukhang edited kasi tignan niyo yung hawak ng cheque, no? Parang superimpose yung larawan. Inamin naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay parang itago identity for security purposes. Correct! Correct! Kailangan talaga yun. Itago for security purposes. Diba? Pinagdududahan na nga po kayo na kayo lang nananalo dyan. Alam mo, kayo lang ang nag-issue na may nananalo dyan. Pinagdududahan, kayo lang ang nag-issue. Anak ka ng teteng. Tapatan tayo ha. Kayo lang ni Maharlika, ni Sas ang nag-i-issue dyan. Tsaka si Maharlika. Ang dami nyo mga DDS vlogger. Kayo nag-i-issue dyan. Bakit? Bakit nyo ini-issuehan yan? Nakuha kasi ni Mel Robles yung position as a chairman of PCSO. Hindi nyo akalain dapat yung bata nyo iuupo nyo. Ito po si problema eh. Pag hindi kurap yung tao, binabanatan nyo. Pero pag kurap yung tao, hindi nyo binabanatan kasi nakikinabang kayo. Wag kayong ay nako. Diba? Sasabihan nyo, sila lang ang nananalo, Tingnan nyo sasabihin niya dito pagkatapos niya bumanat. Tapos, para mapasinungalingan niya, naglabas kayo ng larawan na in-edit nyo naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nananalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. Paano titindi yung hinala na walang nananalo sa PCSO? Imagine niyo mga kababayan ko, kaya nga sabi ko nga sa inyo kung inamin ni Mel Robles yon sa harapan ni Tulfo at confident siya
nasabihin na, yes, edited po yan. Bakit? After the hearing, nakita nyo ba kung paano inilabas kay Tulfo yung documents, yung papers ng nanalo? Tanungin nyo si Tulfo, bakit umurong si Tulfo sa kaso? Ba't hindi niya ginisa si Mel Robles? Tapos pinakalat nyo nung nakita ni Tulfo lahat. Sabihin nyo, binayaran si Tulfo? Alam ni Tulfo ang lahat. Ngayon, tanungin mo si Tulfo kung bakit. Yun ang pinakamagandang tanong doon, mga kababayan. Dahil kayo mismo, umamin na heavily edited yung larawan na yan. Lahat yang edited. Kasi way back Duterte days, kapag may nananalo, edited din, di ba? O antayin nyo, ilalabas ko. Bukas ilalabas ko, mga kababayan ko, para magkaalaman. Kasi pinupukol naman ni Roque na noon pa. Noon nyo pa ginagawa yan. Di ba? Mas malala pa. Mga kababayan naman, mas malala pa nga eh. Mas malala pa nga yung ano eh, di ba? Mas malala pa yung ginagawa ng Aquino administration tsaka nung Duterte administration. Yun, literal, walang photo pag nanalo, questionable. Eto, edited man to, may nanalo naman. Di ba mga kababayan ko, at may papakita natin. Magrereklamo kayo, ang dami-daming nanalo, Guinness Book of World Record. Putya, magpasalamat na lang kayo, merong 500 plus na Pilipino nakatanggap ng tigto 240,000. Hindi na lang kayo magpasalamat, mga kababayan ko. Di ba? Ganun lang kadali yun. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling. Kung nagsasabi talaga ng totoo, yung mag-edit. Hindi naman kailangan magsinungaling. Minsan ito lang Minsan ang pagsisinungaling, minsan nakakatulong eh. Alam nyo kung bakit? Ang tawag dyan, white lies. Sa totoo lang, white lies. Ikaw sa tingin mo, mga kababayan ko, nakaratay ka na. Tapos, may taning na buhay mo. May taning na buhay mo, 1 buwan pa, 3 months pa, 4 months pa, 2 years pa. Sasabihin mo ba, kung ikaw doktor, sasabihin mo ba dun sa pasyente mo na, uy, 1 taon na lang ang buhay mo, madededo ka na. Anak ka ng teteng, mas gugustuhin ang madedo ka agad nun kaysa abutin pa yung kamatayan niya. Diba? Kahit ang doktor gumagamit ng white lies. Dito mga kababayan ko sa situation na to, buhay naman ng tao ang pinagbabasihan din. Bakit? Kung ilalabas mo ba to, halimbawa for example, si Go Pilipinas, nanonood sa atin ngayon, nanalo ng 600 million. Putya pare, gugustuhin mo ba? Picture kayo ni Mel Robles, harap-harapan kayo, ipopost ka sa social media kahit i-blur yung mukha mo? Sa tingin mo, kahit i-blur yung mukha mo, kita naman yung katawan mo, di namukhaan ka ng mga kapitbahay mo. Paano kung yung kapitbahay mo, may kilalang sindikato, pinakidnap yung anak mo? O naging risky pa yung buhay ng anak mo? Diba? Safety first. Diba? Nung nakita naman ni Tulfo na may nananalo talaga, kita nyo ano nangyari. Tumahimik, diba? Tinapos yung sesyon. Anggapin nyo na lang yun. Mas malala pa ngayon Duterte days eh. May nananalo pero walang picture. Oh, tuloy. Ang larawan, yan po isang pagsisinungaling, di ba po? So ngayon, mas lalo pang nabuo sa isipan ng tao na Alam mo, hindi naman lahat sinasabi. Kahit ultimo, ang gobyerno nga ni Duterte nagsisinungaling sa tao eh. Anak ka ng teteng yung Gulfstream 280 natin. Di ba? Yung Gulfstream 280 na binili ng taong bayan, gamit ang pera ng taong bayan, ginawang service ni Duterte. For 2 years na hindi alam ng taong bayan na bumili tayo ng private jet. Di ba? O, huwag kayong magsinungaling. Alam namin yan. Bakit? Sinakyan na namin ni Alvin TV yan. Papuntang ano. Sa lahat. Sa lahat ng mga vlogger, yun lang yung may pagmamalaki ko. Yung Gulfstream 280 na yan, mga kababayan ko, nasakyan na namin. Yan ang hindi nyo mababago. Kaya sabi ko, napakaswerte namin. Go Pilipinas. Ay, ano tol? Ito yung bagong jacket. Kaso binili ko to doon ng 3.5. Ayan, sa mga nagtatanong. Ayan, binili ko po ito. Kaya pag gusto nyo pong bumili rin, dito na kayo sa order. Pag Metro Manila, pag-usapan natin, meet up tayo. baka nga walang nananalo dyan at sila lang ang nananalo. Ano din po masakit sa akin yan? Bakit?
Marami pong hindi nakakaalam sa inyo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO. O, di ba alam mo? O, corporate secretary ka pa. E di ibig sabihin nito, alam mo yan. Tatanungin kita ngayon, may nananalo o may walang nananalo? Hindi, tanungin natin si Harry, may nananalo ba o walang nananalo? Sige nga. Tuloy. Ano yung experience? Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. Siguro naman sa 3 buwan na yun, may mga nananalo kasi araw-araw meron. Nagbobulahan araw-araw eh. So, pinili ko na maging professor sa UP kaysa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gaano ka-epektibong mamigay ng tulong medikal ng PCSO. O, alam mo naman pala? Ayan o, at least mga kababayan ko sa bibig niya nang gagaling, hindi po para sa atin. Tuloy. Una-una sa lahat empleyado, kasama na po ako doon Kapag libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. Talaga naman po ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. O, ayan. O, narinig nyo na ha. Nakinabang ka rin naman pala sa PCSO. Tuloy. Nung tayo po yung naging publisista, sinulong natin ang universal healthcare. Ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapodohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So, may naka-importante po, kaya nakalapit sa puso ko ang PCSO. O, malapit naman pala sa puso mo, bakit tinitira mo? Sinasabi mo to sa taong bayan, malapit sa puso mo ang PCSO, bakit binabanatan mo? Tuloy natin. Para malaman ng taong bayan. Alam nyo, napaka-interesting po nito. Maraming pinupukol sa PCSO. Kaso nga lang, kukunti ang nagpapaliwanag. Bakit hindi natin paliwanag mga kababayan ko kung tama naman ang nagagawa ng PCSO? O, tuloy. Hindi lang dahil minsan ako naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. Kung hindi, kung wala pong PCSO, hindi po mapapatupad yung pinaka-importanting batas na aking naisulong bilang isang kongresista, ang universal healthcare. O, ngayon nakikinabang pa yung batas na ginawa mo, tas tinitira mo PCSO? Ang galing, di ba? Tuloy. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Sabi mo, di ba, naging nagkatrabaho ka for 3 months. Every day, every draw, minsan walang nananalo, may nananalo. Alam mo may nananalo. Meron o wala? Tanungin natin si Roque kasi hindi mo sinasagot to. Malalaman natin ngayon kung talagang may nananalo ba based on Roque. Naging corporate consultant sa PCSO, naging board, mga kababayan ko. So ibig sabihin bukas ka sa mga nananalo. Ang tanong ko dito nung panahon mo, may nananalo ba? Kasi sabi mo nung umpisa, kayo-kayo lang, walang nananalo, 'di ba? Tapos sinabi mo doon bandang huli sa content mo, binawi mo rin. Tuloy. Alam niyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Malabong mawala ang tiwala ng taong bayan sa PCSO. Kasi mga kababayan ko, sa halagang 20 pesos ngayon na pinantatayahan nila dyan, mga kapatid, pambili na lang ng candy nila yun. Siguro pag tumaas ng 100, yung ng PCSO, baka wala na talagang tumaya dyan. Pero kung halagang 20 pesos, 20 pesos, 25, ay pinapatok pa rin ng Pilipino, mga kababayan ko, wala sila magagawa doon. Ang hirap kasi nito, mga kababayan ko, tignan nyo yung point of view niya. Binabasa natin yung point of view niya, mga kababayan. Tignan nyo ha. Miski pa mag-online tayo, kung ang paliwala ng tao ay hausaw naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila rin ang nananalo, bakit ka patataya? Kaya nga po ako, hindi ako tumataya dyan Hindi sa dahil na dati naman ako tumataya, no? Pero siguro wala na talagang panahon at hindi online na, no? Pero sana nga po, hindi na ginawa yan ng PCSO na inedit pa nila yung larawan na ginagamit nila para pasinungalingan na wala naman totoong nangyayari dyan sa PCSO. Ano ba yan? Magmuntaniman yung mga tao ng mali. Lalo lang silang lumubog sa kumunoy, kumbaga. Alam mo, hindi naman lumubog sa kumunoy yung PCSO eh. Mas marami pa nga tumaya ngayon sa PCSO eh. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Hindi naman tanga ang taong bayan, hindi naman tanga ang Pilipino. Hindi maintindihan yung point of view ni Mel Robles eh. Actually, sa Senate hearing nga nila eh, yung mga Pilipino nakuha yung punto nun. Ba't nga naman maglalabas ng totoong picture, mga kababayan ko? Kung ang buhay mo nakataya dito.
Diba? Sinong gagawa nun? Mas bumilib pa nga ang taong bayan nung nakitang sinabi ni Mel Robles yun eh. Kasi wala siya tinatago. Ang totoong sumisira lang talaga, ang totoong sumisira lang dito sa imahe ng PCSO, kayo. Kasi tandaan ninyo, alam namin na may nilalakad kayo sa PCSO. Totoo ba na hiniling mo yan kay Pangulong Marcos? Tuloy. Ngayon, mas matindi ng pagduda ng tao na wala talaga nananalo dyan sa pag-amin sa pag-edit ng larawan na yan. Alam mo, para makibalik ang transparency dyan, una-una, yung dapat tinatelevise ang pagbobola. Bakit hindi ba nakatelevise ang bola nun? Nasa PTV4, di ba? Televise, anong gusto nyo? Labas natin sa GMA, sa TV5. Kung may television naman tayo, television ng Pilipino. Diba? Tuloy. Ako may naniniwala naman na, kita niyo yan, kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila na susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Oh, alam mo naman pala eh! Diba? Oh, alam, ate sa bibig niya nang gagaling, hindi sa atin nang gagaling, diba? Alam niya na magiging risk ang buhay ng isang tao. Dahil ang ganyan karaming cash, talaga namang magiging target ng mga kidnappers for ransom, no? So, hindi naman dapat talaga isang public identity, pero dapat mayroon pa rin transparency at dapat pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. At alam nyo, yan naman ang problema. Pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Totoo yan. Pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Sino ba nga ba sumisira? Kayo lang eh. Kasi hindi kayo mapagbigyan. Alam nyo, mahirap sabihin to, no? Pero sa tingin ko, talagang nagkaroon ng dagok sa tiwala sa PCSO na nanggaling pa sa kanila na inedit nila yung larawan na yan. Baka kinakailangan palitan ang mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan na sila'y bumili uli ng mga ticket at mag-pusta online. Nang sa ganun, lumaki naman po kita ng PCSO dahil mas malaki ang kita, mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. So ako sila, tulad na rin na ako magbibigay for the sake of the institution dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Child Research Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang medical. Itatanong ako, totoo ba na kaya ginigiba ninyo itong PCSO, itong si Mel Robles? Totoo ba, Harry Mau? Tatanong lang totoo ba na gusto mo yung position na yan? Kasi may nagtimbre sa akin na alam nyo, ako kilala nyo naman ako. Ang mga information ko nandun minsan na may mga napagtatanungan ako sa palasyo. Totoo ba na gusto mong emerge yung position na yan sa PCSO? Kaso hindi mo nakuha. At ngayon, umaatungal si Maharlika, umaatungal si Sapot, umaatungal yung mga DDS vlogger. Maalala ko lang. Diba? Pagkapanalo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, kayo ni Vic ang nag-uusap. Balita ko lang At wala pang 4 months, pinagpaplanuhan nyo na ni Maharlika. Dahil hindi ka inupo doon. Kung totoo yan, medyo curious ako doon. So for the sake of the poor and for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang mag-BT. Umanap lang sila na ibang trabaho siguro sa gobyerno, malakas naman sila sa administrasyon, no? So, hindi naman po sila mawawala ng trabaho. Para sa akin, malaking tulong si Mel Robles dun eh. Alam mo, pag ang tao talaga, marunong humawak ng isang ahensya, normal na normal to. Wawasakin ka, sisirain ka, and they are trying to destroy your image and the integrity of an ahensya. Wawasakin ka talaga, mga kababayan ko. Ako hindi ako maniniwala eh. Because, dito lang sa LGU namin ang dami natutulungan ng PCSO eh. What if kung si Harry Mau pa? Di papasok niya yung pondo dun lahat sa kanyang ginawang batas na na World Healthcare. Anak ng teteng, mas tumatakbo pa nga ngayon yung yung malasakit center kaysa sa healthcare mo.
Di ba mga kababayan ko? Nakakalungkot lang. No? Kaya tanong ko sa kanya, totoo ba yung balita na gusto mo yan, position na yan? At hiniling mo yan kay Pangulo kapag nanalo noon? Tanong lang. Tanong lang. Curious lang ako. At nagtatanong lang ako. Ha? Mga kababayan.